Hindi sasali ang Iran sa labanan ng Israel at ng Hamas. Disclaimer muna tayo mga kaibigan, ang impormasyong ito na ating maririnig ay ipinost ng Reuters sa kanilang website. Ang Reuters ay isa sa mga mapagkakatiwalaan in terms of news and information. Ito ay pagmamay-ari ng Thomson Reuters Corporation at meron silang 2,500 journalist at 600 photojournalist sa 200 lokasyon sa buong mundo. Isa ito sa mga pinakamalaking news agency sa buong mundo at ito ay na-establish sa London noong 1851. Sa kumpanyang ito, nagpa-interview ang Supreme Leader ng Iran at ang title ng kanilang post ay Iran warns Israel, "Don't attack us, we won't engage you." Noong October 7, araw na umatake ang Hamas sa Israel at kumitil ng 1,200 Hudyo at nang gumanti rito ang Israel, humingi ng tulong ang Hamas sa kanyang mga allied country tulad ng Syria, Lebanon, Yemen at maging sa Iran. Subalit sa isang audio interview sa Supreme Leader ng Iran sa Reuters, tahasan nitong sinabi na hindi sila magre-respond. Ayon sa report, noong November 15, noong mag-meet ang Supreme Leader ng Iran at ang leader ng Hamas na isinagawa sa Tehran, tahasan nitong sinabi na sila ay hindi sasali sa naturang giyera. Hindi man lang daw sila inabisuhan na sila ay aatake noong October 7. Sa report na ito, parang nagkakaroon ng misunderstanding ang Iran at ang Hamas. Marami ang mga nagsasabi na ang isa sa mga pinakamasugid na suporter ng Hamas ay ang Iran. Sinusuportahan din daw nito ang rebelding grupo ng Lebanon na kung tawagin ay Hezbollah, maging ang rebelde sa Yemen na Houthi. Lumalabas na parang nilaglag ng Iran ang Hamas at ang Hamas ngayon ay nakikipaglaban na lang para sa kanilang survival. At sa mga balita na ating naririnig, Iran laging nagbabanta sa Israel. Sa tingin ninyo mga kaibigan, kung talagang aatake ang Iran, hindi ba't matagal na sana itong ginawa? Parang lumalabas na tinatakot lang ng Iran ang Israel para ihinto ang kanilang pag-atake sa Gaza upang supilin ang grupong Hamas sa naturang lugar. Nagbabanta rin naman ang US sa Iran na kung sakaling sumali sila sa naturang giyera ay matitikman nito ang kamandag ng US. At ayon din sa report mga kaibigan, hindi raw nawawala ang suporta ng Iran sa Hamas. Ang suportang ito ay tinatawag na moral support. Iba kasi yung moral support kaysa sa aktwal talaga na ikaw ay gumagamit na ng armas upang ipagtanggol ang Hamas. Nagsalita rin dito ang rebeldeng Hezbollah sa Lebanon. Ayon sa kanila, nabigla rin daw sila nang pumutok ang balita na umatake ang Hamas sa Israel at kumitil nga ng 1,200 tao noong October 7. Mahigit 20 taon na nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng Hezbollah at Israel. At nitong ang October 7, nabigla ang commander ng Hezbollah sa ginawa ng Hamas. Kinuha naman daw ng Reuters ang panig ng Hamas upang makapagsalita bago nila i-publish ang naturang report kung ito ba ay may katotohanan. Subalit, hindi daw nag-respond ang Hamas. Bagkus, nag-post ito ng statement sa Telegram na sinasabing ang report na ito ay baseless. At nito ngang nagdaang linggo, nagkaroon ng Islamic Summit na idinaos sa Saudi Arabia. At isa sa mga bansa na nais magpataw ng sanksyon sa Israel ay ang Iran. Ang sanksyon na ito ay upang ihinto ang pagpapadala ng oil sa Israel. Maging ang direct flights ng mga eroplano from Israel to Saudi ay nais nilang pigilin. Nais din ng Iran yan
napigilan ang paghihimasok ng US sa Israel at sa pagpapadala nito ng mga suportang armas. Subalit ang panukalang ito ay nireject ng Saudi Arabia, ng Egypt at ng Morocco. Ayon sa kasalukuyang Crown Prince ng Saudi Arabia, kahit na ito ay nangyari na noong 1939, ay ayaw niya itong gawin sa panahong ito. At napag-alaman, bago pa man ang ginawang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, ay meron palang kinukumpuni na peace treaty ang Israel at ang Saudi Arabia. Pinagsabihan ng leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, ang leader ng Hamas na si Haniyeh, na ipagpapatuloy ng Iran ang kanilang tulong na politikal and moral support, subalit hindi sila sasali sa naturang giyera. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, sa inyong tansya, aatake ba ang Iran sa Israel? Kung ako ang tatanungin, ito ang sa akin, maaaring tama, maaaring mali ako. Kung talagang aatake ang Iran sa Israel, hindi ba dapat matagal na itong ginawa dahil lumampas na ng 1 buwan ang sigalot sa dalawang grupong ito? At kung talagang tutulungan ng Iran ang Hamas ng military forces, hindi ba dapat ay matagal na itong nagpadala ng mga sundalo sa Gaza upang supilin rin ang Israel? Subalit walang ganyan. Katunayan, ayon sa mga ulat, mapa international at lokal, ay napapalibutan na ng Israel ang Gaza. Maging ang ilang mga hospital sa Gaza ay hawak na ng Israel. Marami ding mga tunnels ang pinasok na ng Israel. At nitong nagdaang araw, nakiusap ang Hamas sa Israel na magkaroon ng 5 araw na tigil putukan o ceasefire. Kapalit nito ay kanilang pakakawalan ang 70 na kanilang mga hostages. Subalit hindi kumagat dito ang Israel dahil ayon sa kanila, kung pagbibigyan nila ito ng 5 araw ay baka magkaroon pa sila ng pagkakataong sumalakay uli sa Israel o di naman kaya ay mag-ipon ng lakas. Kaya hindi sumang-ayon dito ang Israel. Subalit sumang-ayon ang Israel na magkaroon ng 4 na oras na ceasefire para sa humanitarian aid sa Gaza. Nagpadala rin ng tulong ang Israel sa mga ospital sa Gaza. Nagpadala ito ng incubators para sa mga bata, maging breathing machines ay kanilang ipinadala. Sana ay matapos na ang gyerang ito sapagkat ang pinakatalo rito ay ang mga musmos. Sa kanilang murang edad ay kanilang naririnig ang mga bombang nagliliparan, sabog kaliwat kanan. Kanilang nakikita ang mga dugo, mga sirang gusali na talagang kahit na sa kanilang pagtanda, ito ay kanilang babaunin. Ito ay makukonsidera na isang bangungot na alaala. Ating ipagdasal na sana magkaroon na ng peace in Jerusalem, Israel at maging sa Gaza. Maraming salamat sa panunood. Ito ang Usapang Banal. Magandang araw sa inyo. Thank you so much for watching. Goodbye.